Hello guys. So dili ko ki-imagine unsa ka stressful ang among life sa Cebu. Ang stress no sa tinuod lang maka-shorten na sa kinabuhi. Kana si Aida kanang artista man siguro na. Feeling nako kay stress na iyaha. Kanang halos na siya dili makapahuway ba tungod sa iyang kabisi sa iyang career. So hisgutan na to si Mark no. I believe kanang dili raman gihapon siguro madisturbo yang kalag Ang ako alang gusto ipahiwatig sa audience ba nga. Take some time for yourself. February 2024, engagement ni Mark. Pila lang kadlaw na hospital akong igsuon, nabangga, nabuak ang ulo. Dito dapit sa may imol. So nahitabo, nadala siya sa Soto. Ako'y nagatiman. Naoperahan. Isa kadanghaw ang kanang tahi dire. Wala siya dayon namatay ni abot pag isa ka semana. Og anak nga mga adlaw, upcoming amo ang store inventory sa pharmacy. So kailangan mi mag-overtime. Og kailangan mi busy kay mi. So nagsagol ako ang mga kuan adto niya. Wala ko lain choice kay ako ra ang pwede makasulod sa Soto kay ignorante po kay ning asawa sa akong igsuon kay walay vaccine sa COVID. So di siya kasulod. So along the way no, since engagement ni Mark wala ko niya pasagdi. Pero mi siya gasunod-sunod na ako dito tungang gabi mag-grab. Magdalag pagkaon kay ako na ako sa sulod niya siya atang siya nako siya dito sulod sa Soto niya. Maglingkod siya dapit sa guard kay magdala lagi siya pagkaon nako niya. Nagtanaw ko sa mga igsuon nagtinga niya ako pod perti po nang kapuya kay gikan lagi ko ganang preparation sa among inventory. So during sa inventory, February 8, nagtinga nagmayo kong manghod murag pirmi na lang ako makita sa iyang oxygen concentrator ba nga. 6 breath left, 4 breath left, ana ba? Tut mana na siya karon kay na dito si Mark naka-witness gina siya. Grabe tong sakripisyo kay wala man gud siya dayon na bugtuan og kinabuhi nagantos pa siya sa ospital ba. Perti na ko inatiman niya niabot gid to sa point ba nga kanang gipa-decide na gid ko sa mo ang coordinator ba unsa ba na si Sir Max gitawagan ko niya pero humble kay siya tapos grabe kay siya ka-approachable, grabe kay siya ka-understanding og kasing-kasing. Gipangutan ako niya kung willing ba daw ko mo duty kay night shift lagi kay mag inventory ang store dito sa pharmacy. Ni ana jud ko nga kay akong ginauna ba unfair kayo sa akong mga katrabaho nga murag nagpalang-palang ako ang pag-duty usay half day na lang kay lagi nagatiman ko sa igsuon naging selfish ko. So gusto ko bisag ganang lutang ko nito nga jud ko during the inventory niya pagkaugma wala pa jud ko dayon adto nakatulog kay gikan ko sa butika night shift diretso ko sa ospital mura pud kog kamatyon natong panahon na. So dili na ako ma-imagine ba unsa ang stress sa among kinabuhi ni Mark didto. So well that siya nagsunod-sunod sad siya nako para magdalag pagkaon. Grabe sa diyang ka-stress adto. And then namatay man gid siya akong manghod. So complicated pa gid kaayo kay atong tang panahon na dapat muhawa na ako sa trabaho. Pero lagi dili jud ko makahawa sa trabaho sa butika kay namang gud may goal ni Mark nga kailangan mi makakuan mig balay. So basin di ay nga sa pag-ibig mi pamaagi ako man ang Pinay ana ba you know what I mean. Tapos ana nga time nang hoping ko ba nga by December 2024 nag-resign ako sa trabaho nagi ko 13th month pay which is ang money ba ma-bring na ko to the province karon kay wala jud ko nag-resign tapos ning anak ko si Mark nga ayaw lang sa pag-resign. So grabe ka stressful ang kinabuhi samot pa pagkamatay sa kong manghod nahibaw-an nako nga wala day klarong hulog yang SSS. Grabe ka stressful ang kinabuhi ni Mark. Ni anak ko Mark dili ko ganahan nga inani amo ang setup. Ito naman si Mark gusto din niya nga makasal na mi. Ayaw sa September sa tapakasal. So ang nahitabo nagdubli-dubli ang mo ang kabisi. Maabot na sa punto sige na kog ka-late sa trabaho.
si brother nako gikasuhan ako yung employer. Buntag ko alas 8 ko moadto sa SSS niya dili man ang hitabo kaisa lang niadto pa kog duli. Si Mark nagsunod-sunod pa nako kay nagnaog na ko sa duli dapat lahi akong sinina. Para dili ko ma-identify sa employer ka basig tirahon ko. Mga something inana ba. Pero at the end doon nadaog jud ako ang kaso. So sa madaling salita, nagpensyon ang mga bata karon tungod sa akong kahago niya. Kana bang bilang asawa or fiancé, wala ako nakabantay nga si Mark ay naghungak-hungak. Siyempre, senior na siya niya. Grabe siya ka kuan kana bitang na siya existing condition wala na nako napansin. Pero kani pa kung bana no inosente pud kayo dili pud mo demand. Dili siya mo demand ba dili reklamador. Ako mismo ni insist ko niyang adto tag doktor ayaw niya eh. Pero nakaadto jud mi kana mugos ko. Dito may doktor pulmo, espesyalista sa high precision. Sa madaling salita na mga instruction which is ang resita ray among gipalit. Tapos dili sa siya ganahan mo take. Niya take siya pero wala niya gitiwas. Mga inhaler. So na ato yung mga breathing test adto nga wala na mo gidayon kay ana si Mark kabalo nang manggod siya. Na say sign ba nga even before sa United States 2019 nagwonder ko halang ano si Mark na ay COPD nga kanang inhaler kay nagpa-package gikan sa USA 2019 and then naapoy another kanang bitang empty bottle sa COPD nga inhaler Spiolto Respimat 2022 which is 2024 na mi nagkakila. So that means existing condition na siya even before. So wala kayo na ko na siya gitake it seriously ba. Si Mark padula sad kayo. So I don't know, mura makana sad ko nga mura nagpabaya siya. Wala na ko gisgahan akong bana kay pinangga to nako bisan pag tigulang na to akong bana pag gimahal to nako. Karon kay ang iyaha lang gyud no nga kana magkauban mi permi sa simbahan, magkauban mi sa ano ba maglingkod lang siya, magulat siya kana sa ako mo out, tapos magtanaw TV, magkauban siyang askal. Gusto niya nga kasal agad. Siguro no maka sense pud siya ba nga gamay na lang yang kinabuhi mo short na lang gid ba. So ang gusto ni Mark ako personally gusto na ko ma-exit sa work niya ni ana si Mark nga basin mas dali para makakuan tag balay nga dili ka ma-exit tungod lagi kay hoping ko sa pag-ibig ako be Pinay. So makakuan mi og ganang balay nga dako lang imong down payment ba pero dili gyud na siya sayop na siyang pamaagis tinuod lang. So sakto gid itong giingon sa akong pharmacist no nga si Miss Grace nga dapat atong panahon na bisan maging unfair sa ako ang trabaho ni-exit na gid ko adto dapat sa kanang after tong namatay akong igsuon. Kay gipaglaban pa nako ang trabaho nang hinaot pa ko na ako 13th month which is sige na lang kog kalit kay adto kog duli balik-balik sa SSS pag-ibig adto sa employer ana ba tapos wala na nako napansin si Mark bisag sige mig kuyog apurahon ako siya nga Mark kanang kuan kuyog ta sa SS tapos nagdali-dali mi permi pero ano magdali-dali ka permi no mapadali po din kinabuhi tinuod lang sa madaling salita ang gikamatyan gid ni Mark naa na siya existing condition napadali ang kinabuhi usa ka tuig may galin niabot mi isa ka tuig napadali ang kinabuhi tungod kay na-expose siya maayo sa stress kay katong time no nga September biya unta dapat among kasal na nagpa-rush miss ang wedding June among kasal. So while nag-process ko sa SSS nga papilis akong manghod nga gikasuhan ako nag-process sad mi sa kasal grabe ba ni anak ko Mark dili ko mopili ng ani nga kinabuhi nga murag kamatyonon sa kapoy niya by 12 PM kailangan ko maabot sa trabaho kay magkuan lagi ko may ko gusto mga kauban. So karon naka-anak ko nga aw gipili man namo ni nga stress kay mi mo to napadali ang kinabuhi. Pero maskin pa no mo end up gid gyapon sa physical nga kamatayon. Inaani man jud ning tawo. Ang ako lang ba medyo wala kayo mi nag-take seriously sa iyang gibati kay nag-ubo na bito siya adton tingala ko gipainom na ko Hiraklin 3 mg. Never gid siyang mag-gain weight. So I love you, Babal.
Pag-abot og August, September, grabe na naguna mo ka busy. Kay pag halin na si Imbalay, sige na maglakaw-lakaw sa bangko. Unya ni abot mi Compostela. Nga abot mi og kanabitang bisag asa para mangita og balay para down payment na mo abot mig liluan dapit. Kay para makuan mig balay. Unya dili mi inana kadako og funds adto. Pwede na nga half na mo payment pila ka kuan dira pero dili na mo siya nga paid in full. So madaling salita kailangan kog trabaho. Tungod kay ang pag-ibig dili siya mudawat kung wala trabaho. So wala ko nag-resign, di ba? Karon October na, nagsakit na gid siya maayo. Dili pa gid ako unta gusto i-give up akong trabaho. Kay goal lagi na ako nga nako 30 month pay during December when I go home to Mindanao. So I was being kanabitang forced to resign by October. Dapat mo render kog 1 month pero nangapura na ko sang kauban nga mo resign na gid ko. I'm so sorry. Doy kay ako mga kauban na nga time kay ngano. Grabe sila nakapalang. Ato lang gali si Alex sila April nakasabot ko nga parte masuko sila nako kay mo lagi sige na ko yang pungad anang is ang manghod tapos dugay pa kay ko nakadaog sa kaso pero ni end up gid nga nakadaog ko sa kaso tapos kuan nagparash mi sa mga kasal, nagkuha mig mga papilis. Grabe, maraming mga buang ba nga gadali sa among mga oras o kapanahunan. Kaya among goal, before mahuman ang 2024, dapat nakauli na mig Mindanao. Sa tinuod lang mo si Mark lang naman ang apurado. Kaya ako, gusto pagid ko nga ma-extend pa mi dito sa Cebu ba. Kaya gusto pa ko makig halubilo sa living word. Gusto pa ko inana bitaw. Gusto pa ko mo stay pero dili safe o dili healthy ang among environment nga gipuy-an. Wala siya'y kanang hangin, walay bintana ba, murag langob. Pero gipili lang to namo, ako ang putong choice nga barato ra. Kay og buot na maka-afford si Mark na mga kundo-kundo din na, pero gusto ko barato ra kay akong utok lagi, ukay-ukay. Anang gusto ko malas ba kay ang marriage ba is a lifetime journey and then mag-spend kag money mo na no. Even may kanabitang prenup nga sanina. Okay yun. Ginoo ko. So, mao to. That's why no, ako ang mga workmate adtong time halos na sila dili mo tingog na ako. Sayop gyapon gipaglaban gyapon ako ang work until one day si Mark dili na kaginhawa pag uli na ako. So ako siyang gikuan nebulize. Napilitan na talaga ako mag-resign. So tungod to siya sa sigig dire may sa North Cebu, South Cebu, mangitag balay nga barato. Tapos we're planning sad nga kanang nangitag balay. Mag-move lang mag-change mig ka ng apartment kay wala lagi hangin. And then si Mark pet lover, gusto niya mag-adapt og ganang pet. Mo na si Zikay og si Isra dakong problema. Actually mao nay naka-trigger sa iyang mga pneumonia, fibrosis or something. Kana iyang mga pet si Isra si kay Isra diri maslip sa iyang kuan nakabalang pronounce ni siyang dugan. So mo to ana iyang iro sa tinuod lang dili gid unta ko ready pero ako pet lover bisad ko Len gusto ko nga kanang mag-adapt pero unya rag nanay balay kasi Mark tungod sa kalaay nga magulat siya kanos ako mo out kay alas 12 man akong duty padong sa alas 9 10 ako sa gabi makaabot. So gusto siya na siya istorya-storya. Ang iyang mga askal duha ka buok. So mao to ang balhibo di ay naglibot-libot ra na siya tibuok ceiling fan na adlaw. Na nga simhot na ni Mark kay mao mong gid po na gini kuan sa doktor. So sa madaling salita, napilitan ako mag-resign. And then nagkuan siya blood clots iyang lungs, embolism. So mao to nga time nga na abot mi sa hospital sa UC Med. So nakabayad mi adto dako nya. Mo to gihatagan na lang siya. Si Mark pagid gusto pagid nga may duro na lang. Anang gihatagan na lang siya og kanang take home nga medications tapos gahi pud to siya ulo usahay. Uy maluoy ko nga maglagot usahay bakay dili siya ganahan sa mga gipang resita nga sa doktor, especially kanang mag-gargle after.
Noong una, akala namin tuberculosis. No. Twice mi nagpa-test sa among sputum o sa iyang kwan kay ang x-ray ba. Sometimes ilahara man din ang ikuano kana bitang kailangan niyo siya second opinion. No, it was not tuberculosis. Or maybe sa COVID affected siya. Nag-doubt ko sa COVID affected siya. Or maybe nagka-tuberculosis siya nga kusa na lang ba na ulian. Murag ingon ana tapos wala gid siya ingon nga na positive sa tuberculosis. Or maybe nagka-TB siya before may nagkaila. Tapos kusa na lang siya na ulian kay nahibulong ko sa iyang diagnosis was rolled out pulmonary tuberculosis. So smoker mo to si Mac, but I love you Babald. I don't blame you for your choice, and I don't blame you like that. I love you so much. Kuan. The big problem is ang veteran nahirapan kasi kami kay hindi na proiba na service connected, but I do believe no it's service related. Ang yang pneumonia, problem sa lungs. Siyempre nagsubmarine ko na siya sa una, hindi ko alam kung totoo ba yun. Tapos na-expose siya sa asbestos chemicals. Sure jud ko kay all of the symptoms no naadjud sa iya from beginning to end life niya. Na ako sa pulmonary fibrosis nga support group na ako din ha. Tapos mahadlok lang man gud ning mga doctor sa UCMed o sa sanitarium nga mahatag sila gilahang declaration nga ang cause sa iyahang COPD was ang fibrosis asbestos because they don't like ba their license to be involved with a veteran for the interview, like something like that. Nag-protect sila sa ilang license. So ang pinakasayop adto no kay ni uli mig Mindanao nga wala may kaadtog VA sa Manila kay kuan wala na may chance ba kay nami sa tuktok ng Bukirin diri sa kuan sa Lanao del Norte, tapos mountainous area ba, too hard to access. And then si Mark wala mo niya na priority pagsakit, yang gusto na ay furniture, na ay kuan, na ay balay. You know, I'm so thankful for that. Right now, naadjud ko nakita nga mga investment na mo ni Mark. And then, nami balay. Ang uban na widow din na, wag tayo balay. Ako gibalayan niyo kong Mark. Pero, ang ako alang ba kay napadali jud yang kinabuhi. Gamay ra kayo. May galit niabot mig sa katuig. Nag-celebrate pa mig first wedding anniversary. So, ang stress no sa tinuod lang mo nay makamatyan og sayo. Kanang kang Aida karon nga artista, mo na gikamatyan niya, sigurado ko ang stress na. Tapos katong time nga si Mark no dili siya ka-blame nako because I did everything for him. I love him so much. And then na-hospitalize siya sa Mindanao, sa Iligan at once, and then twice dito sa kanang Ozame City. So I'm very sure nga si Mark wala siya nagmahay nako, and this is it. There's nothing we can do with the will of the powerful God. So let God be God. And I know si Mark was very happy right now in heaven, and I deserve to take care for the rest of my life ani nga house nga na-invest naman ni Mark. Kang Mark man dyan yung kwarta, wala man dyan yung piso ani. I have to take care of this bubble in case you are listening right now, but I do believe you are not. You are in the God's hands. I love you so much, and with the battle of filing the veteran and the SSA, I will try to push through SSA because there is chance. However, in the veteran is less chances, but I don't blame for your decision before when you exit. Maybe you've been paid for your discharge, but it's okay, Babal. You know I'm very strong. I'm a smart woman. I will work everything, and don't worry about our BPI. I can pay this and the funeral. I hope na God will still work on miracle nga by the August na pa jud siya pension, kay maybe ako nang ihapak tanan sa imong funeral, Babul. Sorry if I was sometimes wrong when it comes to kanabitang budgeting or prioritizing, but
I think I was doing my best. And I love you.